Chapter 5. Ang misteryo sa loob. Nang maisipan ng grupo na pumasok sa templo, nagkaroon ng maingat na pagpaplano. Alam nilang hindi basta-basta ang lugar na ito at maaaring mayroong mga panganib na nag-aantay sa loob. Dapat tayong mag-ingat. Wika ni Alucard. Marahil ay may mga bitag o nakatagong panganib sa loob ng templo. Dugtong pa nito. Sumang-ayon ang iba. Kinuha ni Ben ang kanilang pinakamalakas ang isang malaking bato at dahan-daang pinukpok ang pintuan. Mayroong mga lumang bisagra ang pinto, ngunit sa kabutihang palad ay hindi ito nakakabit ng mahigpit. Sa isang malakas na pagtulak, bumukas ang pinto at bumungad sa kanila ang isang madilim at maalikabok na silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintana na nasa pamamagitan ng pagsira sa pintuan. Magdala tayo ng mga sulo. Suhestyon ni Chris, ang pinakamatalino sa grupo. Kumuha sila ng mga tuyong sanga at sinindihan ito. Habang naglalakad sila papasok sa templo, unti-unting sumisigaw ang kanilang puso sa kaba. Ang bawat tunog na kanilang naririnig ay nagpapalakas ng kanilang mga hinala na hindi sila nag-iisa sa lugar na iyon. Sa gitna ng silid, mayroong isang malaking bato na may kakaibang mga ukit. Mukhang mga ukit. Mukhang isang altar ito, ngunit para saan? Habang papalapit sila, napansin nila na mayroong isang maliit na butas sa gitna ng bato. Ano kaya ang nasa loob nito? Tanong ni Angel. Naglabas si Ben ng isang manipis na sanga at dahan-daang inilagay ito sa butas. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig nila ang isang mahina ngunit malinaw na tunog. Parang mayroong isang bagay na gumagalaw sa loob ng bato. May isang bagay dito. Bulong ni Chris. At mukhang mahalaga. Ang lihim ng bato. Dahan-daang isiniksik ni Ben ang sanga sa butas ng bato. Nang maramdaman niyang may naabot na, bahagya niyang inikat ang sanga. Biglang bumukas ang isang maliit na pinto sa gilid ng bato, at mula roon ay sumulpot ang isang malakas na liwanag. Nagulat ang grupo sa biglang pangyayari. Dahan-dahan silang lumapit sa bato at sumilip sa loob ng liwanag. Nakita nila ang isang maliit na kwarto na puno ng mga lumang papel at mga kakaibang simbolo. Sa gitna ng kwarto, nakapatong sa isang pedestal ang isang maliit na kahon na gawa ng ginto. Tingnan ninyo ito. Sigaw ni Alucard. Nilapitan ni Chris ang kahon at sinubukang buksan ito. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya ito mabuksan. Mayroong isang maliit na butas sa gilid ng kahon, at nang silipin niya ito, nakita niya ang isang susi na nakakabit sa isang maliit na kadena. Kailangan natin ng susi, sabi ni Chris. Sinimulan nilang halugugin ang kwarto, ngunit wala silang makitang ibang susi kundi ang nasa loob ng kahon. Nang maubusan na sila ng ideya, napansin ni Ben ang isang maliit na panel sa dingding na may mga kakaibang simbolo na katulad ng mga nakaukit sa bato. Tingnan niyo ito, sabi ni Ben. Mukhang may kaugnayan ito sa kahon. Sinubukan nilang ipasok ang sanga sa mga simbolo, ngunit wala sa mga ito ang umaangkop. Nang maubusan na sila ng ideya, naalala ni Anya ang isang bagay na nabasa niya sa isang libro tungkol sa sinaunang templo. Marahil ay mayroong isang particular na pagkakasunod-sunod ng mga simbolo na dapat nating sundin. Sabi ni Anya. Kung mahanap natin ang tamang pagkakasunod-sunod, maaaring mabuksan natin ang kahon. Sinimulan nilang pag-aralan ang mga simbolo at sinubukang hanapin ang tamang kombinasyon. Pagkatapos ng ilang minutong pag-iisip, biglang may naisip si Chris. Alam ko na. Sigaw ni Chris. Ang mga simbolong ito ay kumakatawan sa mga planeta. Sinimulan nilang ipasok ang sanga sa mga simbolo ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga planeta. Nang mailagay nila ang huling simbolo, biglang bumukas ang panel at lumitaw ang isang maliit na susi. Nakuha na natin. Sigaw ni Ben. Dali-dali nilang ginamit ang susi para buksan ang kahon. Sa loob ng kahon, nakita nilang ang isang lumang papel na nakarolyo. Nang buksan nila ito, nakita nila ang isang mapa na nagpapakita ng lokasyon ng isang lihim na yungib. Ito ang susi sa lahat ng misteryo.
Sigaw ni Anya. Ang lihim ng yungib. Nang makuha na ng grupo ang mapa, excited silang magtungo sa lihim ng yungib na nakalagay dito. Sinundan nila ang palatabdaan sa mapa, at pagkatapos ng ilang oras na paglalakad sa gubat, nakarating sila sa malaking bato. Sa likod ng bato, may isang maliit na butas na nagsisilbing pasukan sa yungib. Ito na yata yon. Wika ni Ben habang tinitigan ang mapa. Dahan-dahan silang pumasok sa yungib. Ang loob ng yungib ay madilim at mahalonigmig. Nagsindi sila ng mga sulo upang maaninag ang kanilang daan. Habang naglalakad sila palalim sa yungib, nakakita sila ng mga kakaibang formations ng mga bato na mukhang mga mukha ng mga hayop. Ang creep naman dito. Bulong ni Angel. Nang makarating sila sa dulo ng yungib, nakita nila ang isang malaking silid na puno ng mga kumikinang na kristal. Sa gitna ng silid, mayroong isang malaking bato na may hugis kabayo. Ito na siya. Sigaw ni Chris. Ang Block Stallion. Nilapitan nila ang bato at sinuri ito. Napansin nila na mayroong isang maliit na butas sa likod ng bato. Sinubukan nilang ipasok ang kanilang mga kamay sa butas, ngunit masyadong maliit ito. Paano natin ito bubuksan? Tanong ni Ben. Nang biglang, narinig nila ang isang malakas na tunog mula sa labas ng yungib. Dali-dali silang lumabas ng silid at nakita nila ang isang grupo ng mga nakamaskarang lalaki na may hawak na mga espada. Sino kayo? Tanong ni Anya. Kami ang mga tagapag-iingat ng Black Stallion. Sagot ng leader ng grupo. At hindi namin hahayaang kunin ninyo ito. Nagsimula ang isang malaking laban sa pagitan ng grupo at ng mga nakamaskarang lalaki. Ginamit ng grupo ang kanilang mga natutunang kasanayan sa pakikipaglaban upang maitaboy ang mga kalaban. Matapos ang isang mahabang laban, natalo ng grupo ang mga nakamaskarang lalaki. Bumalik sila sa silid kung nasaan ang Black Stallion at sinubukang muli na buksan ang butas sa likod ng bato. Alam ko na kung paano ito buksan. Sabi ni Chris. Kailangan natin ng isang bagay na metal. Kinuha ni Ben ang kanyang espada at sinubukan niyang ipasok ito sa butas. Pagkatapos ng ilang pagsubok, nabukas ang butas at lumitaw ang isang maliit na kahon. Sa loob ng kahon, nakita nila ang isang kwintas na may pendant na hugis kabayo. Ito ang susi sa pagpapalaya sa Black Stallion. Sabi ni Angel. Isinuot ni Angel ang kwintas at biglang nagliwanag ang bato. Ang Black Stallion ay unti-unting lumitaw mula sa bato at tumingala sa langit. Salamat sa inyo. Sabi ng Black Stallion. Sa wakas ay nakalaya na ako. Ang pagbabalik. Matapos palayain ng Black Stallion, nagpasalamat ito ng malalim sa grupo. Dahil sa inyo, nakalaya na ako sa mahigit 1,000 taon pagkukulong. Wika nito. Bilang pasasalamat, mayroon akong iaalok sa inyo. Isang maliwanag na liwanag ang lumabas mula sa katawan ng kabayo at bumuo ng isang mapa. Ang mapang ito ay magdadala sa inyo sa isang lugar kung saan makakahanap kayo ng kapayapaan at kaligayahan. Sabi ng kabayo. At doon, maaari ninyong gamitin ang inyong mga natutunan upang tumulong sa iba. Dugtong pa nito. Nagpasalamat ang grupo sa kabayo at tinanggap ang mapa. Matapos magpaalam, nagsimulang maglakad ang grupo patungo sa lugar na tinutukoy ng mapa. Habang naglalakad, hindi maiwasan ng grupo na pag-usapan ang kanilang mga naranasan. Marami silang natutunan sa kanilang paglalakbay at nagpasalamat sila sa isa't isa sa pagkakaisa at tapang na kanilang ipinakita. Hindi ko akalain na makakaranas ako ng ganitong mga bagay sa aking buhay. Wika ni Angel. Ang paglalakbay na ito ay nagbukas ng aking mga mata sa mga posibilidad na hindi ko akalain na mayroon. Ako rin. Sagot naman ni Ben. Natutunan ko na maging mas matapang at mas mapagkakatiwalaan. At ako naman. Sabi ni Chris. Natutunan ko ang kahalagahan ng kaalaman at pag-iisip. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakad, nakarating ang grupo sa isang magandang lambak.
Mayroon isang maliit na nayon na napapalibutan ng mga puno at bulaklak. Ito na yata ang lugar na tinutukoy ng mapa. Sabi ni Alucard. Nang makarating sila sa nayon, sinalubong sila ng mga masayang mga tao. Ikinwento ng grupo ang kanilang mga naranasan at tinanggap sila ng mga tao ng buong puso. Nagpasya ang grupo na manirahan sa nayon. Tinulungan nila ang mga tao sa kanilang mga pangalan at magbahagi ng kanilang mga natutunan. At habang lumilipas ang mga araw, mas lalong naging mapayapang lugar ang nayon. Ang katapusan. Ang kwento ng grupo ay nagpapakita na kahit na ang mga mahirap na pagsubok ay maaaring magdulot ng magagandang bagay. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, tapang, at kaalaman. Maaaring malampasan ng sinuman ang anumang hamon sa buhay. At ang pinakamahalagang bagay ay ang pagtulong sa iba at pagbabahagi ng mga biyaya. Wakas.